guys, good morning and good afternoon dahil mag-alas 12 na pala, hindi pa tayo nakapagluto. So mag-check tayo ng transistor kung alin ang sira na. So pag-check natin ng transistor ay gagamit tayo ng tester. Ang gamit kay Digital Sanwa. So mag-check tayo. Pakita ko sa inyo paano mag-troubleshoot ng transistor. So kailangan mga ka-idol ay may makuha tayong reading sa base collector at base emitter. Tatandaan nyo mga ka-idol, ang base emitter at base collector ay magkaiba ng reading. Mas mataas ang reading, kunti lang sa emitter. So, hindi na tayo sisilip sa Google kung anong transistor to, kung NPN o PNP. Gagamit tayo ng tester para malaman natin kung ano siyang klaseng transistor, kung anong type niya, kung PNP ba o NPN. So ito tester, papakita ko sa inyo paano mag-troubleshoot. Makikita nyo ang reading, ang display ng tester natin. So doon tayo mag-determine ng transistor kung open ba siya or short or leak. So tatlo na naman ang basic na detect ng transistor open, short, saka leak. So check na natin. Hanapin muna natin yung common, yung base. Nakikita nyo ba? Layo-layo ko itong camera para makita nyo. Ayan. So dito tayo. Ang testerin natin na itong transistor na sa may UAM. Ito. UAM amplifier. Ito yung mga malilitang transistor. Yan. Ayan ang itetesterin natin. Okay. So wala tayong cameraman kaya mahirap i-focus yung transistor na aking itetest. So dito pa lang na makita nyo i-full screen nyo na lang pag nanonood kayo ng video. So hanapin muna natin ang common, yung base. Kailangan may reading siya. Dapat makuha natin na 0.4 hanggang 0.6 na volt sa forward biasing. So tingnan natin kung alin ang base. 0. 0.5. Check natin na medyo makita. Yan, 0.5. So kabila ay dapat meron tayong makuhang 0.5 din. Kita ko sa inyo. Yan. So 0.5 volts. Ito ay forward bias niya. So ang base natin ay negative. Tandaan nyo, pag digital tester
baliktad yung positive niya. Ang negative na test probe, ito ay magiging positive. So, positive ang guys, bubunutin na natin yung transistor na magkaiba ang reading ng base measure sa base collector. So, ang tatlong effect lang naman lang ng power transistor o small transistor ay open, short, saka leak lang. So, naputol yung video natin. Di ko alam kung bakit bigla nag-stop yung pag-record ng video. So, continuous lang to sa kanina. So, ang short mga ka-idol ay ito ang reading na makukuha nyo. 0.000. Kapag mababa naman yung reading ng base collector at base emitter nyo, 0.1, 0.2, sabihin na leak na siya. Then, pag masyadong mataas naman, umabot ng 0.7, 0.8, sabihin defective na yung transistor. Kailangan natin double check, tatanggalin nyo sila yung transistor sa board, kasi minsan nagkakaroon ng error sa reading dahil yung connected na pin o yung leg ng isang transistor ay may connection na series na resistor or capacitor, makukuha niya yung reading na yun. Kaya kailangan in-circuit mo siya, tatanggalin mo siya sa board. Check natin kung bakit taas yung emitter. Mahirap pag walang cameraman, kaya hindi natin maipokus maigi. Mga ka-idol, natanggal na natin yung ring ko na yung soldering iron ko, baka maputuloy. So, ito yung nakita ko mga ka-idol. Kanina, mataas ang reading ng emitter. So, ito. Kita nyo. Ilalapit yung camera at papakita ko sa inyo. Lagyan natin ng so, ito yung tinanggalan natin. Ito yung posisyon ng transistor. So, ito yung tinanggal ko. Makikita nyo mga ka-idol, putol. Kita nyo ba mga ka-idol? Kinalawang. Yun. So, tatlong paa yan. Makikita nyo, dalawa na lang. Mapansin nyo, kalawang kinain ng kalawang yung isang leg ng transistor. So kaya mataas ang reading dahil ang nakukuha natin reading ay yung kasiris niyang piyesa. Ang kasiris niya ay resistor saka kapasitor. Ito yung mga kasiris niya. Pag sinawing ka-series ay curved niya, ka-connected niya. Ito yan. So, kapag diskumpiyado ka sa reading, so kailangan mo i-double check, tanggalin mo siya sa board. Ganun lang guys ang
troubleshoot ng transistor para malaman natin kung good pa ba siya or bad na. So magandang tanghali na at ako'y magsasaing muna. Thank you for watching guys, mga ka-idol. Sana patuloy niyo ako suportahan sa aking pag-vlog. Paki-follow na lang at paki-comment or share ang aking video para mas marami pa makakanood at makakuha ng idea paano mag-troubleshoot ng isang electronics appliances. So hindi lang ito ginagawa ko, ginagawa rin ako ng TV, electric fan, washing machine, kung ano-ano pa, mga blender, yan, ginagawa ko yun. Lahat ng mga electronics and electrical appliances na hanggang kaya natin repairin ay tinatanggap ko. Okay guys, mga ka-idol, magandang tanghali po sa inyo lahat at kayo muna ay kumakain na ngayon, happy eating na lang. Hanggang dito lang ang vlog ko at maraming salamat. God bless us all.